Mga kwentong himala o nakakamangha. Bilang tatlo, The Unbelievable. Ang kwento ko ay dito lang nangyari. Nung nabubuhay pa si Cecil Santos at nitong namatay na siya. Isang araw, multo na siya. Nasa loob siya ng studio habang kami ay nagre-rehearsal sa aming mga aawitin sa Kundiman at iba pa. Masayang-masaya siya at gusto niya naman din makisali sa amin. Ang sabi lang niya ay, Sir Tony, sayang ano? Ang sagot ko naman sa kanya, nandyan ka na, paano? Sabi ko gano'n. Basta ang mahalaga niyan, kung pinapaakyat ka na sa langit, umakyat ka na sa langit. Sabi naman ng Cecil, gagawin ko naman yun, sabi niya. At tando lang siya, nakikinig sa aming rehearsals. Na, ito namang bandang huli, si Ate Pilita, dumalaw din nung nandun sila Lusing. Lusing Pabra, Ining Cruz, si Flor Santos nandun. Ang wala lang doon si Ate Ray Lucero. Basta sabi lang ni Ate Pilita sa akin, ikaw nga pala si Tony, no? Sabi niya sa Ingles, keep up the good work, sabi niya. Basta ituloy mo lang yung advokasya mo, sabi niya. Ganun nga naman ang ginagawa ko. Tapos, sa kabilang dako, meron naman taga bandang, boundary ng Antipolo, Kakainta. Pangalan niya ay Alan. Mahigit na 1 taon na mamatay ang tao na to. Basta nung una ko siya nakita, sabi ko, ikaw sabi ko, bakit ka na? Huwag ka nang dito sa lupa, sabi ko. Sabi niya, Sir Tony, hindi pa kasi ako nakapunta ng Japan. Punta muna ako ng Japan, sabi niya. Tapos, nakalipas ang ilang buwan o taon halos. Nandun yung anak niyang bunsong lalaki at sinabi niya sa akin na, Sir Tony, aakit na talaga ako sa langit, kaya lang nag-aalala ako sa bunso kong anak na lalaki. Ay, kung marami naman mag-aalaga sa anak mo, kaya mas mabuti pa, yumao ka na. Yumao ka na nga, di ba? Noon, kung pag-uusapan natin, marami na akong nakausap na mga multo na nagkukwento ng ganito. Yung iba gusto, yung iba naman naiiyak, nasabi hindi pa raw sila nang mamatay, gano'n. Samantalang itong si Dr. Annabel Herona de Guzman, tuwan-tuwa. Masayaw pa nga nung unang nagpunta siya rito, na multo na siya. Yun, si Dr. Annabel yun. Siguro tayo, kung binigay na ang petsa natin, huwag na tayong malulungkot kasi yun na yun eh. At kung nabubuhay ka pa ngayon, samantalahin mo na gumawa ng kabutihan sa kapwa-tao.